Ano yung deadbeat po? Pag sinabi mo deadbeat, kung medyo mainit ka doon sa isang bit, lilipat ka ng editor. Mainit ka na eh. Yung kumaga sa ano, hot ka na masyado. Marami nang galit sa yung pulis. Baka mapatay So, ka na. ibig sabihin, nangyari na sa inyo yun? Medyo. Yun yung nangyari sa Pag Marikina. sinabi mong deadbeat, wala ka istoro makukulo kung hindi magkagala ka. Kailangan para kang daga, nagkakanan. Kaya kailangan deadbeat yun. Kaya hindi na deadbeat ang kamanakan. Pag na-iskubang ka doon, ng 3 beses sa amin, meron ka ng memo. Ganun. Oo, may memohan ka na. Kasi naglaba ka sa dyaryo, wala ka. Wala yung dyaryo mo. Kasi tatawagin ka na ng yun. Lalo na malaki. Ano po bang, Explain ka nun. ano po ba nangyari sa, Ako na ganun ako eh. Nung sa airport ako na-assign, na-iskupan ako. Tinignan ako mula ulo na hanggang parang editor ko. Yung hindi yung usap, talagang face to face. Anong ginagawa mo? Ginawa kami po. Ayun na eh. yun po ba yung chop-chop lady? Hindi ba yan? Baka yun nga yung sa Marikina. Yun nga, oo, yung suspect pumunta ako sa bahay, interview. Hindi ko alam, baka doon makalabas ako. Kaya nakabukas yung, wala pa cellphone yun. Yung deep lang. Diba? Deeper. Interview ko yung suspect, magkakapatid yun. Yun ang, sakay sa airport. Mm. Eh, sa airport, nalis ako doon kasi hot ako doon. Hindi na, baka daw mawala ako. Tapos nilipat ako sa Pasay. Yung Southern ang tawag namin, Southern Police District. Paranaque, Pasay, Muntinlupa, Las Piñas ang sakop ko. Mm. Pag-iig, Pateros, yan. Mag-iisip kayo, paano ko nakukuha yung mga, mag-iisip ka, tatambay ka doon sa isang kampo, yung SPD. Andi doon, bumabaksak lahat lahat ng police station, nagpapax doon sa Southern Police District. Doon mo makikita lahat yung police report kung ano nangyayari sa mga Las Piñas, Muntinlupa. Hindi mo na kailangan pumunta ng Muntinlupa, Las Piñas, doon na lahat. Ngayon, kasi ano lang yun eh. Kumbaga sa ano, detalye lang, konti lang yun eh. Mag-establish ka ng contact mo sa Muntinlupa, Las Piñas, ng mga police din. Para pagtawag mo doon, sir, ano ba itong ganito, ano? Kakausapin yun, bibigyan kayo ng detalye. Pag wala kang contact sa isang lugar sa Las Piñas Police District, hindi ka makakakuha. Pumunta na lang kayo dito, may ganun mga loko-loko mga police. Talaga. O kami kukuwending ka. May ano po ibig sabihin ng kukuryente? Kasi hindi totoong balita. Mm. Yung bawa, ganito pangalan, iba pangalan bibigay sa'yo. Ikaw naman, sulat ka. Ikaw naman, tingin ka, sulat ka naman, hindi ka Nagtatanong. oo. Ako, hindi ganun lahat. So, Hindi ako sa nagbubuhat ng bangko kasi hindi ako umaasa sa kapwa ko reporter. so ibig sabihin po, ano po yung mga dapat gawin ng isang reporter para makagather ng information? Yun nga, yung sabi ko sa inyo, mag-build muna kayo ng friendship sa police. Mm-hmm. Hindi lang police, halimbawa, yung pinakamababa. PO1. Kasi, Janitor. tantor ng mga pulis. Huwag mong lilitin yan, may mga alam yan. Kaya ang sa Marina Police District, alam mo ang barkada ko, hindi mga pulis. Mga Yung janitor. mga nagbawalis-balis. Binibigyan ko. Pakain ka ng konti. Di ba? Masaya na sila yun eh. Yung pulis, pwede yun. May ganun siya, may ganun ba kayo? Sasalo ka sa pagkain. Huwag ka mahihiya. Lalo na babae, malaki ang asset ng babae. Malakas ang attraction sa mga pulis. Kung gusto nyo mag-report, eh. Lalo na kayo, may itsura kayo. Merong reporter ni Shota ng pulis. Ni Shota. Ikaw naman, hindi, may ganun eh. May mga waing nagpupunya-punya yung Shota, no physical. Ginagamit na reporter yung pulis para makakuha ng informasyon. Kaya na-indab ka, sorry ka, na-indab ka. May ganun eh. O, di ba? Mas meron ako mga kilala mga pulis sa babae din. Ipag yung kwentuhan, tama ka sa akin siya, tama ka kung mayroong mga pakapita. Pero sa news gathering, huwag kang aasa sa kapwa reporter mo. Yun ang ano ko sa inyo. Lalo na kapag karibal mong ano,
Yun. Corporation Oo. o network. Kailangan ako kasi, hindi ako, kasi nung kabataan ko, ace reporter ang tawag sa akin. Ano po ibig sabihin mo? Ace ko ang number one. Ako ang iniisip. Hindi ako sumasama. Ako lang sa Manila Police Street. Ako lang nakakasakay doon sa Soko. Ambulance. Wala na ibang reporter. Kahit na radyo ka, kahit na TV. Ako lang. Kaibigan ko yung limang yung pinaibigan ko. Kasi Soko, nauuna sa sinupnak ko. Kaya nag-isip ako. Pagka naging kaibigan mo yan, tatawagin ka yan. Man, dito, sama ka sa amin, meron ng crime. Oo, palihim lang ako. Kaya ako, yung mga reporter, tinitignan ako kung saan ako pupunta. Sundan Hindi naman sila makasakay doon. Bawal ako lang. Kaya nga sabi, nakso, ito lang naman si Mari. At saka hindi na ako mabalik doon. Nagtatype ako sa ibang opisina. Hihingi sila ng detalye sa akin eh. Ako naghihirap. Andun nga sila doon, nakaupo lang. Oh. Kuryentehin nyo rin. Joke lang. Ano, sasabihin na, si Mari, babalik naman yun eh. Kaya pag umalis ako, inaasahan na hindi na ako babalik. Kaya sila naghahalap na ngayon. Ano, ako ganun. Ikaw, naghirap ka, tapos parang anak nila, ito. Noong una, noon ako nakisama, pero hindi maganda. Parang sinukonsin ko yung katamaran ng kasama. Nilipat din ako, nalis ako doon, nainit ako. Marami na rin ako demandang libel. Seryoso po? Marami yung gawin, hindi ko na magbilang. Pero na-dismiss, saka sa Legazpi, Baguio, Ulong na po. Anong example Gaganon ng... pa lang. Oo, sa Legazpi, sa dami yung PA part ng job yun. Kaya, kailangan malakas loob mo. Hindi pwede yung support-report ka. Hindi pwede yung mahina loob mo. Saka madagdag ka kailangan. Makaibigan ka. Huwag ka nakasimahan. Kailangan maglalabas ka talaga ng pera at sarili mo. Hindi pwede yung magchika ka madagdag. Lalo sa mga lugar. Marami kang impormasyong exclusive story na makukuha. Hindi yung flatter, ha? Kasi iba sa police flatter, eh. Diba? Kailangan interviewin mo yung suspect na nakakulong. Aakit ka sa taas. Magpapaalam ka doon. Sir, baka pwede ma-interview yung kupatay. O sige, papaya ka naman. Marami na akong interview. Mga killer yun. Akala mo, mga tupang mga ako, pero mga killer yun. O, sige. Takot sila sa reporter pag magsasalita yan. Pupunta ka doon sa pinatay na biktima, pamilya, pupunta ka doon, malapit ha. Business side. Ano na yun, management na yun. Pero kasi ang management, may mga diary na kailangan, siyempre, pera, kaya kami tayo ng diary, pera. Sa part namin, yung job na leasing. May mga pagtawag sa taas, mga subordinate namin, kasi pwede mong patayin yung storya. Eh, wala kang magagawa, patayin mo. Tanggalin mo yung mga detalye. Hindi pwede mo yun, bukas wala kang trabaho. Sino ba yung nag-a-adjust ng kasi Ano, hindi ko yun. Parang pinapatay ko na yun. Siyempre, mga sabay ko. Kasi ang pagiging editor ko, hindi ko pinustudio. Ayoko sa editor eh. Gusto ko reporter talaga. Hindi ko patanggihan yung nagpasok sa akin. Sige. Pero gumagawa pa rin ako ng story minsan. Hindi ko na nilalagay pa ang expose. Kung malakas ang goal. May mga dokumento na nakahawak, kailangan based on document. Pag wala kayong interview yung in-expose mo, na-libel ka nun. Hindi mo kinuwensite mo eh. Yan ang sa inyo, parang pinag-asabi yung article nyo kasi ano tapos
Hindi, interview mo, sir, ito ano ba ang masasabi mo sa ganito? Ayun lang. Bigyan mo siya ng pagpiraso doon sa ilalim. Oo. Ha? Parang paglaban niyo po sa management at bawal. Sinasagot yung presidente na tatawagin ako sa mga sorry, wala akong magagawa yun. Kung pinanindigan ng reporter ko sir, yung gagawin natin. Gagawin dito. Presidente yung tawag ko. Mga kung dami nagpupunta dito ng ano ba yun, yung may-ari ng Manila Medical Center. Pumunta dito. Pinagagaling na. Totoo yun. Sir, ano gagawin ko? Pinakusahan ako ng humingi ako ng 1,000,000 para cut ko yung hindi sir, pwede, meron akong detalye kasi in-expose ko yun eh. Tatlong labas yun. May column ako, may column. Dati meron akong column, twice a week. Ginanyan yung column ko kaya ninasagasaan ako. Susunod tayo. Yun yung mga bitter sa akin. Hindi ako nakapag-explain. Okay lang. Ano yung pinakamainit na issue na nahawakan niyo? Ako na, As in yung, yun. ganun. Dito o sa ibang diary. Kasi Ay. lalo sa ibang diary. Sige po. Marami na akong dinaanan ng diary. Remate, Bagong Pinoy, Headline, Yung sa buong, People's Tonight, bago ko dito nagpunta. yung sa buong career niya po. Kahit saan dali man dali. Ganun. Oo, sa buong career. May nang death threat na po ba kayo? Dami na. Siyempre, trabaho yun. Part-time job niyo yun, job ko. Mag-iingat na kayo. May mga reporter din death threat. Hindi ako sumasama, hindi rin sila sumasama sa akin. Papagsahin na lang. Pamag siya makarit. Ganun. Hindi, hindi, kung baga sa akin, ngayon nag-low profile na ako kasi edit ko sa loob. Kasagsagan ko ng reporter ko, nakakalaban mo kahit na reporter ka, kahit na nag-radyo ka, nag-TV ka, lalabanan kita ng news gathering. Nung si Erwin Pulpo, kilala naman siguro yun, hindi sure. Pag nandun ako, aalis yan. Sabi sa akin nila dito, pare, ikaw na muna pahala sa camera mo po. Sama mo yan. Gano'n paano sa akin si Erwin. Aalis yan, siguro babalik. Mga 5 oras kasi, may mga chicks. Kasi papagat niya, ano ba, okay na ba? Wala. Kasi is ko pang, sabi ko sa mga cameraman, dyan muna kayo. Sasabihin naman ng cameraman. Siya sabi ni Runet, sama daw kayo kahit saan kayo pumunta. Pero hindi ko kasama ko, chicks, sabi ko. Ganun lang. Kasi kayo ng malikot yung ulo nyo, kasi sa news yan eh, news gathering yan. Hindi pwede yung kulang, hindi pwede yung aasa. Dapat marami kayong source, hindi lang isang police, hindi lang yung, lalo na yung controversial na stories. Katulad yun, sa chap-chap, kailangan marami kang detalye doon. Hindi pwede isa lang, tinatanong mo, hindi pwede. Parang yung kapwa reporting, kasi ano ba po yung detalye mo, para mag-uugma. Kasi nag-news ka, bagong isulat yun eh. Kami kasi daily, kaya mabilis eh. Mabilis ang kilos mo, hindi pwede yung deadline mo, on deadline namin, minsan, alas 5, alas 6, deadline gabi. Sa amin, ang deadline ko, alas 3. Kaya aga-aga pa sa beach, alas 10, alas 9, nandun na ako sa mga beach ko. Kasi kailangan makabul mo yung deadline alas 3. Kung wala ka pa nung biglang wala na, sarado na ako. Bukas mag-explain ka pag wala kang story. Kasi yung correspondent, iba yung correspondent at yung reporter. Although parehas na in nature lang yan. Kasi yung correspondent, walang sweldo yan eh. By news lang na lumalabas, yun ang babayaran sa'yo. Yun ang correspondent tawag doon. Wala ka istorya, wala kang sweldo. Pag reporter po. Pag reporter, staff reporter, ibig sabihin nun,
Daily yun. Naka-regular ka dito. Wala kang story. May story kasi masweldo ka. Kaya lang, minomonitor ka naman. Kasi may mga ano kami, yung news pagka, halimbawa sa isang buwan tatlo at 5 beses ka lang gumagawa ng story, okay? Tatanungin ka na namin, bakit tutulog ka sa kantuhan? Sinisweldo ka, 5 stories yung May Diba? kota-kota po ba yun? hindi naman kota, kailangan hula ka. Tapos pa yun naman, para kasi addict yan, di ba? Na-addict ka na sa news. Pag na-addict ka na sa news, hindi ka na utusan. So, na po siyang gagawa. Ma-addict ka na kasi diba? Nakita yung pangalan sa dyaryo, gustong gusto na, di ba? Nakaka-addict yun eh. Yung nakita mo yung pangalan mo sa inyo sa newspaper, di ba? Ang pangalan mo? O, Trace, nakita ko, wow. Hindi magsisipag ka ngayon. Nakita nabasa ng buong Pilipinas yung pangalan mo eh. Nung ako, ganun ako nung una eh. Magtuwa na ako, hindi makasarima ako. Hanggang tsaka magbabasa kayo ng mga dyaryo, hindi lang yung dyaryo nyo. Kung 5 kalaban yung dyaryo, basahin nyo yun. Monitor nyo yun. Saan po ba yun? Reported, kasi hindi dito kami sa baba, maliit pa. Makinilya kami nun eh. Makinilya. Nung naranasan ko nagmamakinit, saka nakapila ako sa fax machine. Oo, doon sa Manila Police District. Wala nang makinilya lahat yan, wala. May nakaibigan akong pulis sa ibang opisina. Doon ako nakikimakinilya. Doon din ako nakikipax. Kaya pakapapax, pwede naman. Sige, gano'n, papax. Kaya nga, pag nakaka-build kayo ng friendship sa mga pulis, kahit na hindi yung fax machine sa press office mo, pwede kayong pumunta sa kaibigan mong pulis. Sige, pasensya na. Ay, hindi ka lang, nag-iisa ka doon. Hindi ka tulad ngayon, di ba? Computer. Computer naman na ginagawa, i-delete lang yung pangalan ng ibang dyaryo, pangalan mo ilalagay mo, tapos i-email, gano'n yung story mo yung style ngayon. Kaya alam ko ang reporter ko na siya ang gumawa o hindi. Ako napakaraming reporter. Ay, hindi ko gumawa nito. Hindi ito version ng story mo. Sir, pasensya na kayo, nakipax na. Ay, naku, hindi pwede yan. Sa internet, sa tingin niyo po, bakit survive pa yung newspaper sa dahil may mga internet na nga po dito minsan, di ba doon na po salita, bakit po tingin niyo survive pa yung Hindi naman lahat yung computer, galing may hirap. May nasa palengke, nagko-computer. Diba? Makabili ka ng dyaryo, pwede pagkatapos na luma, tambalo. Yung computer, mabayad ka. Diba? Electricity. Sa mga medyo lang yun. Estudyante na katulad ng, diba? Yung kaibahan. Ang dyaryo, naka-ano yun, naka-compile yun, pwede mong itago eh. Ang computer, pag walang electricity, wala na. Diba? Saka yung, pwede mo i-compile yun, itago for how many yan. Eh yung computer, pwede rin kaya lang, may mga gadget. So regarding po dun sa newspaper niyo, ano po ba talaga yung gusto nyo i-impart sa public? News. Kasi po di ba may kanya-kanyang ano yan, parang sa Manila Politics, parang more on Yun, isa pa. Ang Manila Bulletin sa aming mga mamamahayan. Hindi namin tinuturing ng newspaper. Sa amin, ads yun eh. Puro ads yun. Saka PR, puro press release yun. Makikita mo lahat, puro press release yung mga papogi ng mga iba-ibang. Hindi ka pwedeng bumanat sa bulletin. Puro press release yun. Bakit sinisira ako? Hindi. Sa tingin namin, hindi newspaper yun. Kasi wala kang makikita ng story doon na bumanat. Hindi po, di ba, papogi lahat sa mga gobyerno. Hindi sila paglinggo, di ba, kapal-kapal. Puro ads yun. Wala ka naman Di ba yaman sila sa gano'n? Oo, yun ang kanilang May pera. So, ano po ba profit? Meron ganun yan. May sumag-profit. Meron namang
mini-maintain. Katulad na sa inyo, nasabi ko sa dito, kailangan parang sumayaw ka sa ano. Pero meron naman hindi talaga pwedeng itago. Pag sinabi sa'yo ng pinatawag ka, yung story laro-laro mo lang. Kasi wala namang nasigaban lang, wala namang nakay. Ikaw na bahala. Siyempre, mag-isip ka. Ikaw na bahala. Bawa, advertiser mo, bibigyan ko yung tampo. Advertiser mo, SM. Araw-araw yun, advertiser sa inyo, lalaki. Half page, full page, di ba? Biglang mayroon pumutok yung mga SM, di ba? Ano gagawin mo? Ano gagawin niyo? Halimbawa, siyempre, pag nilabas yung ng banyo niyo, kaya, Mawala yung hindi lang may magpapansin. Naku, laki nang nawala sa kumpanya niyo. Oo. Isang page, 80,000 isang araw, isang labas na. Half page, 40,000. Nawawala yun dahil sa isang... Ano gagawin niyo? Hindi na magpapa-ads ngayon yan. Yung sa isang buwan, bilyon ng binubuhos, kikitain, wala na. Ano nga, decision mo? Kaya pala, sir, nung nangyari yun, yung tipong sunod-sunod sa Pampanga Mm. saka sa North EDSA, Oo. parang naging patay, hindi pa nabubuhay, patay na agad yung news. Kasi parang hindi Sa akin, siya hindi. naibalita. Ang sa akin, ginagawa ko, decision na iba mo. Hindi ko na nilalagay yung pangalan ng SM. Nilalagay ko na isang mall. Isang malaking mall. Kahit alam na nila na SM yun. Kahit hindi mo ilagay, alam naman nila SM yun. Matutuwa yung kliyente niyo pagka wala yung pangalan nila. Mall pa lang na yun. Okay lang sa kanila yun. Oo. Kasi alam na ng tao yun. Ba't mall to? Alam naman namin, alam niyo naman SM yun kahit hindi nyo nabasa mas lalagay yung pa SM. Nasa inyo na yun. Kaya nung saan, katawag sa akin. Kaya, patayin nyo naman yung store. Hindi pwedeng patayin, alisin ko na lang SM. O sige, papayag. Kaya pala kahit sa mga news, Oo. Isang mall sa... mall lang sa Oo, kasi, alam ko, advertiser yun. Pagka hindi sila yari ka na. Ay, ano yung kapasweldo mo sa kanya, di ba? Pero nalilito pa rin yung essence ng news. Kaya lang essence. Pwede mo nakiusap na. Tawagan na yun. Pala yung tawag, kill yung story. Yung nalason sa SM, ito lang. Sa Nalason? Tarosa, hindi ba? Nalason? O, mga guro. Yung 200. O, 100. 200 ata. Pasit pala. Ano ba yun? kalap. Nasa news. Nasa Ilang news beses ngayon. tawag sa akin PR ng SM. Kasi Santa Rosa, sa province. Sir, baka pwedeng kill nyo na ito. Alis ito na lang SF, di ba? Umuo siya. Kaya niya, sir, tatawag na ako ulit. Sige, pwede na. Dali yung mga resume. Grabe. Baka pwede nyo naman sir patay. Hindi po pwedeng patayin ito. Inayo pa ka, ginan. Numura ko. Stokwa ka na. Gusto mo akong bukas, wala lang akong tao. Sir, paano yung mga yung mga events naman na related sa mga media? Katulad nun sa Maguindanao po. Oo. Yung sa reporter na yun, namatay ito. Yung nakuha sa tawag ng presidente sa Mario, is there any respondent in Maguindanao? Yes, sir. What kind of kanyang tulong na ibigay namin? Hindi ako sa tawag kasi. Pero Nakawa ako eh. ibig Ano ba gusto kong sila namin ng pinatay? So, ibig sabihin, sir, tao niyo yung naandun. Under niyo. Oo, So, reporter niyo yun. Gagawin ko. So, ano, Tulala ako eh. Tinawagan ng payo. Bakit? Kaya mo natin tinawagan. Gulat na ako, nabasa. bakit po napapunta yung Hindi, reporter? doon talaga naka-assign yun. Doon ka nakatira. Kasi nag-a-apply sa amin yung kanya ko tomato. Nag-i-email sa akin, mag-a-apply ako ng correspondent. Sige, tignan mo yung resume mo, tsaka yung mga ginawa mo. Doon na sila, doon ka na nakatambay. Hindi ka pwedeng galing ba nila pupunta ka ng Cotabato. Oo. Bawa, pag Batangas ka, doon ka sa Batangas, doon ka So, nakatira. pero yung kasama niyo na yun na napatay doon, correspondent ko lang talaga siya. Hindi pa siya maswelo. Masipag. Tulala ako eh. Nga ako mag-ano. ano naman masasabi niyo doon na halos 50 plus yung... Ginawa ko. Sige labas na mga istorya ng mga banat ng patuan. Hindi po ba... Tinatantanan yan. Hindi po ba one-sided yun? Kasi reporter ka, gumagawa ka ng news against dun sa mga taong gumawa ng Oo, tama rin. hindi mo masyadong mabigat or hindi balance yung news.
Pagka ganon, yung side niya gusto ko kunin. Opo, kasi, di ba, suspect siya. Tapos, ikaw media. Then, related sa inyo yung nangyari. Ang ginagawa namin, Para maging balance. nagmo-monitor kami sa mga TV. Pinapakinggan namin yung sinasabi ng suspect. Kasi sa TV, namin, ayon sa TV7, pakapanayan ng ganito, eh, kinabi ni ang patrol ng ganito, yun lang. Parang nakuha na namin yung side niya. Eh, ba't wala kami correspondent, sino pa pumunta namin sa Maguindanao? Sa TV namin na, Nalibing na nila yung oo, di ba? May mga photo, wala. Yun lang, yun ang mga bibigay namin side sa kanya. Wala nang iba. Pero meron Parang po wala. nangyari sa Manila ng massacre na hindi pa lang po sa TV na radyo. Siguro, wala. May labas na lahat. Halos lahat. Yung dalawang namatay, yung hindi namatay, correspondent namin yun eh. Ayun yung bumalik sa Oo, hotel. correspondent namin. Hanggang ngayon, hindi pa ako kinukontak. Matagal na, 2009 na yun. Siguro, parang tulala din. Pero sir, lumabas na sa isang, documentary ata o expose ata ng 7. Pero hindi pinakita yung mukha nila. Pero nagsalita sila eh. Pipikapin mo yun eh. Ano yun eh. Controversial yun eh. Mag-iisip ka ng mga anong dapat ilabas. Ng magaganda. Marami yun eh. Picture story. Hindi lang mismo. Siyempre, pipikapin ng mga news at TV, mga radyo. Isip mo yun yung producer. Ano ba magandang yan? Di ba? May makita ko, iba't iba. Ano lang yun. Pero sa amin, news lang. Ang nilalabas namin news. Pero kung ikaw sir, di ba, gumagawa ka ng storya tungkol sa ganong klaseng bagay, paano nyo ibabalance? Ikaw po. Balance. Pero, ikaw nga, media ka, tapos nangyari sa inyo yun, tapos, Parang since na po connected sa inyo yung yung Sorry. namatay, paano niyo po ibabalance? Halimbawa yung side ng suspect sa yung side ng sige lang. Istorya.